So ngayon guys, tuturuan ko kayo o bibigyan ko ng idea kung paano remedyohan tong sa pinto ng Honda Civic ESI 1995 EG9. So ayun yung ano niya, upholstery nando sa pinto. Ito po yung sa may driver seat. So ginamitan ko lang siya ng wood glue. Yan, since parang yung texture nito parang wood, so ma-absorb siya dito. So ayan, nilagyan ko lang tong surface na to kasi yun yung madalas nababasa siya ng ulan minsan. So ayan, ito yung sa akin sira na. So very medyo ka na lang ano makakaya. Ayan, so ito sa speaker nilagyan ko na lang din para tumigas paikot. Hindi pa naman tapos, so mamaya papakita ko na lang kung paano yung pinaka finish niya. Basta lahat ng malalambot nilalagyan ko. Yan, kasi yun yung mga nababasa, maaaring sa loob o sa labas. Dahil sa kabilang side, ayan, cloth din siya kapag nabasa to, tendency pasukan din to, pero hindi naman siguro. Sa tingin ko nagsisimula to sa may dikit niya doon sa may pinto. So ayan, ito yung sa may lock niya, nilagyan ko lang rin. Ayan, sira. Dikit-dikit lang ko lang. So ito na pala yung ating ayan, mga upholstery sa pinto. Lagyan ko lang ng mga konting paambok para mag-glow siya. Tulad sa dati. Ayan. So may isa pa namang diskarte dito. So ginawa ko lang ito kasi ayoko nang masyadong maraming kakating. So pwede mong katingin yan dito sa ilalim. Kasi tsaka mo i-repair to para mas madali ma-repair. So since kailangan lang ng madalian, ayun lang muna. Nagawa ko na rin to before kaso natunaw. Ang ginamit ko kasi is hindi naman masyado natunaw. Nalambot lang kasi siya ng kaunti dahil mainit minsan yung weather. Sobrang init. So ayan. Glue stick yung ginamit ko dati. So ayan. So ito na ang moment of truth pag nilagay natin tong pin. Oops, nalaglag pa. So moment of truth, dapat talaga lang na maging masikip lang siya. So ayan, kung papansin nyo, so sobrang tight siya. What if sa pagpasok pa kaya? So wag na lang muna masyado kasi dapat 24 hours daw itong stick wheel natin. Yan, matigas na rin naman. Hintay ko lang matigas maging matigas lang maayos. Yan, so ito yung kanina ay yung isa natin hindi pa na naging matigas kanina, pero kanina ito medyo sobrang tigas na, parang plastic na rin yung tigas ng wood ng glue stick wheel natin. So ganito siya sa likod. Yan, so walang gap. So ito na, kung papansin nyo, sobrang ganda niya, sobrang matigas. Yan, walang movement. Yan. So yan, medyo sumikip lang siya ng onte pero okay yun, ibig sabihin kasi mailalagay na siya ng maayos. Yan. So since magbabaklas kayo at magkakabit, ito ang dali lang naman tanggalin. So unahin nyo lang muna yung hawakan niya dito, tapos ito yung bukasan niyang lever, tatanggalin mo na yung screw na yan.
Tsaka yung screw nandito. Yan. So, dito yan. Ganyan. Ganyan yan. So, pag tanggal mo yun, so, didemo ko sa inyo. So, tanggal din yan. Itong tornilyo. Ipo-forward mo lang siya. Ayan o. Gaganin mo lang. Tsaka may ilahin. Tsaka mo na ngayon ito tatanggalin. Ikot mo lang yan. Isa rin sa pinakakomplikado. Noong una di ko rin alam. So naganyan yung design yan. Pag tatanggalin mo yung maliit muna. May pindutan niya sa taas. Susunod naman yung malaking pindutan niya dito. Ayan yun o. So ayun na siya ngayon. Mapapansin nyo, walang kaalog-alog. Hindi ko pa kinabit to para makita natin yung mga alog. So ayan. Sealed yan. Wala. Yan. Okay, ganda sa harapan. So dito rin, wala siyang kaalog-alog. Yan. Yan, wala. Okay.